Malaking Racket. Ang kwentong ito ay sinulat ko at nalathala sa Aliwan Comics noong 1990s. Iginuhit ito ng comics illustrator na si Roderick Makutay. At ngayon dumako na tayo sa ating tampok na kwento sa araw na ito. Sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa, naging palasak ng kasabihan na may dalawang klase raw ang tao. Isang manloloko at isang naloloko. Natural na ang isasagot ninyo ay hindi kayo kabilang sa uri ng mga taong naloloko. Kaugnay ng tampok na kwentong inyong matutunghayan, isa si Mang Bert sa nabiktima ng panloloko. Nang araw na yon ay umuwi siya na masama ang loob at halos naiiyak. Bagay na napansin ng mekaniko sa kanyang talyer. Inamin naman niyang naloko daw siya. Ikinwento niyang may dalawang lalaking mukhang probinsyano daw ang nagpatulong sa kanya na maghanap ng mabibiling motor na gagamitin sa bangka. Ipinagkatiwala raw ng dalawang lalaki sa kanya sandali ang perang laman ng hawak nilang bayong kapalit ang kanyang relo, alahas at 10,000 pisong cash. Nangako daw ang mga itong babalik agad kaya napapayag siya. Ang problema, hindi na muling nagpakita sa kanya ang dalawa at nang buklatin daw niya ang laman ng bayong, ginupit lang daw itong papel na nakabungkos at sa ibabaw lang ito merong 500 piso. Samantala, sa isang malaking bahay, biglang nagring ang telepono na agad namang sinagot ng naroong kasambahay. Pagsagot ng kasambahay, isang tinig ang narinig niya na nagsasabing nasa ospital daw ang kanyang among babae dahil naaksidente. Kailangan daw itong maoperahan agad kaya malaking halaga ang kakailanganin. Nataranta naman ang kasambahay at sinabing ano raw ang gagawin niya. Inatasan ng kausap ng kasambahay na kumuha raw ng pera ito at alahas sa kwarto ng kanyang amo at dalhin sa lugar na sasabihin niya. Siya na raw ang bahalang magdala nito sa ospital. Nasunod naman ng kasambahay ang lahat ng bilin ng kausap at naibigay ito. Ang problema, nagulat pa ang kasambahay nang makita niyang umuwi kinagabihan ang kanyang among babae. Labis na nagalit ang amo sa kanyang katulong nang malaman nito ang nangyari. Nag-iiyak na lamang ang katulong nang malamang naloko siya. Habang nangyayari ito, tuloy naman sa pangangampanya ang mga kumakandidato. Panay ang pangako ng mga ito sa mga taong nakikinig sa kanilang meeting de avance at pinapangakuan ng trabaho. Sa araw ng botohan, nilapitan si Mang Togo ng kanyang kumparing si Tasio at hinimok na si Congressman Akong daw ang kanilang iboto dahil mapagkakatiwalaan ito. Sinabi naman ni Togo na si Congressman Beryong daw ang iboboto niya dahil makakaahon daw sa hirap ang mamamayan. Habang nag-uusap sila, isa pa nilang kumpare ang lumapit. Bakit daw nito sasayangin ang kanilang boto gayong kay Congressman Tiago ay may kapalit agad na 500 piso. Sabay labas nito ng 500 peso bill at inibot kay Togo. Sa beer house humantong ang tatlong magkukumpare kung saan agad nilang ipinanghapi-hapi ang perang nagmula sa congressman na kanilang ibinoto. Nanalo naman si Congressman Tiago at naupo sa pwesto. Ang problema, naramdaman nila ang lalong hirap ng buhay. Panay ang maktol nila na bukod sa sobrang mahal ang bilihin, wala rin silang masumpungang trabaho. At ano naman ang iniisip ng ibinoto nila na ngayon ay ngising demonyo habang nagpapasarap sa kanyang opisina. Nag-iisip na ito ng makukurakot para magkamal ng salapi at dambungin ang salapi ng bayan. Politika, ang pinakamatanda at pinakamalaking racket. Pero patuloy na naloloko ang mga tao ng mga buwaya at buitring politiko.
Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.